Welcome back to my channel. This is Nip TV again. So ngayon guys, meron akong share lang sa inyo na idea regarding this type of hot air gun. So pero bago tayo mag-umpisa, isa muna maikling intro. Ito guys, itong heat gun na to, siguro nakakita na rin kayo ng ganito. Yung controller is itong red knob na to, nakita nyo. Kung nakita nyo, kung nababasa nyo yan, ang kanyang controller is off, low and high. Okay, so dalawang lang, high and low lang. So in between that, hindi natin alam kung mga ang temperature niyan. So hindi kagaya guys ng mga high-end na mga hot air tulad ng mga workstation. Meron silang controller, pwede nilang hinaan yung init, pwede nilang palakasin to a certain degree na gusto nila. Pero pag ganito, hindi natin alam kung gaano kainit yung high tsaka yung low. So napakahirap tansyahin, di ba? Lalo na pag meron kang tinatanggal na mga component, mga SMD component sa board. So dahil hindi mo nga matansya kung gaano kainit yung low tsaka yung high, so parang trial and error. By the way nga pala guys, mga nozzle to, paliit. Ito lang ang pinakita ko sa inyo, pero meron siyang mga nozzle. Ito yan guys, yan iba-ibang sizes yan. So ang nangyayari tuloy, nahihirapan ka tanggalin. Minsan natatanggal mo, pero pag hinipo mo yung sobra init ng board. So duda ka na, baka sakaling yung mga ibang piyesa ro na hindi talaga protected sa mga thermal mga heat, baka maaaring nadamay na rin yung nasira. So inisip ko ngayon, ano kaya magandang gawin para magkakaroon ako ng controller ng degrees o yung pinaka init niya, temperature niya while operation. So gagawin natin muna guys, sukatin muna natin guys kung ilan yung init ng low at saka high. Gagamitan natin sa guys ng thermal tester natin. Bali ito na lang guys, gamitin ko yung akin multi-tester. May temperature kasi ito ayan lalagyan natin dyan. Ayan, temperature. Lagyan natin itong red dito sa red din. Tapos itong black sa common. So bali itong magiging natin. Ayan. Itong dulo nito. Titingnan natin kung anong magiging temperature niya sa low. So sasaksakan muna to guys, para malaman natin kung anong pagkakaiba pag ginamitan natin sa pang-motor. Yan, naka-low siya. Yan. Tingnan natin guys dito na natin siguro sample lang naman dito natin ilagay kung gaano kainit yung low. Yan, medyo iniinit na siya. Tingnan natin guys yung low Yan din. Tingnan natin yung highest niya. 79, 90, umakyat pa. So pag natin ganyan 90, kulang-kulang 100 degrees yung low niya. Okay, so off natin ulit. Palamigin muna natin guys, tapos mamaya sa high naman tayo, titingnan natin kung ano yung kakaiba dito. So bumaba na sa guys normal temperature ng room. Yan, medyo malamig-lamig na rin. So try natin guys sa high, tingnan natin anong pagkakaiba, kung parehas lang ba sila. Na yung kanina 95 degrees yung low, ito sa high. Yan ang low, ito yung high. Yan, medyo malakas-lakas. Taas lang natin para wala tayong naiinitan yan. Okay. Try natin muna uminit. Yan, medyo mainit na talaga yung high. Yan, kita nyo.
Yan guys, oh, umaabot agad ng 200 plus. So ganyan guys, kataas yung kanyang fan. Na. So mainit na yan guys, 200 plus or 150, ganyan. So kung gagamitin mo yan guys sa pagtatanggal ng ano, medyo mahirap, 'di ba? Mahirap tansyahin. Baka kaya kadalasan guys, actually sa ibang mga board na pinagpraktisan ko, natatanggal ko yung ano, sandali lang minsan kasi tunaw agad. Kaya nga lang, halos madamay lahat yung ano, yung mga katabi na pyesa. Kahit nasa isang pyesa na ako tumututok, halos yung mga katabi niya, kusa-kusa na rin nalalaglag. So, meaning, yung init talagang spread out talaga. Sobra lakas pag nasa high. Kaya kadalasan ginagamit ko low. Pero gano'n din guys, napapansin ko. Tapos yung board niya parang naluluto. So, inisip ko, mahirap pala magtansya nito. So, naisip ko ngayon, paano ko kaya magagawa ng controller to? Kasi high-low lang ito eh. So, ang ginawa ko, naisip ko ito guys, papakita ko sa inyo. Naisip ko, meron pala akong voltage controller. Kasi ito, minsan ginagamit to kung alam ba, yung electric fan, gusto mo kontrolin, pabilisin mo, pabagalin mo. Ano to? Maximum voltage is 220 volts. Ayan. So, meaning, below that, pababa. Yan, meron siyang 100. Nakita nyo. Yan. So, kung meron kang appliance na 110, pwede mo siyang iset dito. Markahan mo lang para hindi ka lumagpas. Kasi baka yung appliance mo na 110 ang ginamitan, pag napasobra kang ganyan, masira. Kasi parang papuntang 220 na yan. So, kung gagamitin mo to sa mga appliance na 110, kailangan konting ingat lang guys. Okay, so ang nangyari, hindi ko pa to guys natetesting. Ngayon ko palang susubukan kung gagana. Naisip ko lang to kaganina. Ano kaya gamitan ko ng voltage controller? Kasi pag mababa yung voltage, of course, hihina rin yung takbo ng motor. Yung pinaka panito, yung parang dynamo. May motor kasi sa loob to eh, yung umiikot para tapos yung hangin, nagbo-blow. So inisip ko baka yun makokontrol ko yung temperature gamit nito. Yan guys, ayan. So ngayon ko palang susubukan to guys kung effective. Titingnan ko lang. So gagawin natin sa normal, lagyan natin sa 220 muna. Talagang voltage dito sa outlet natin. Ayan guys, 220. Okay. Dito ko na isasaksak to. Ito na. Itong ating kwan. Ayan. Dito natin isasaksak siya. Ayan. Yan ang saksakan niya. Tapos, ito naman guys, ito yung sasaksak natin sa outlet. Ayan. Pakita ko lang sa inyo guys. Ayan. Saksakan natin to. Ito. Okay. So, umpisa natin muna sa normal na kwan. Yung wala pa siyang controller, voltage controller. So, sa low ulit, low. Ayan. Tapos ang temperature natin. Ayan. Kaganina, nasa kulang-kulang 100 ata yan ngayon. 90 plus. Ayan o. 80, yan, 95. Parang 95, 97 kanina yan. Ayan, okay. So, ganun siya. Alam na natin kung ano yung low. Tapos, sa high kanina, ayan guys, hindi natin makita. Ayan. Kanina sa 100 plus eh. Ayan guys, 110, 131, 150, umabot pa ng 200 eh. Okay. So, yan yung sa 220 volts. So, mahirap kontrolin, di ba guys? So, palamigin mo natin guys. Tapos, subukan naman natin sa guys sa lower voltage, yung ating voltage controller. Tingnan natin kung ano yung magiging temperature.
Pwede na siguro, hindi na masyado mainit yan, nakahawakan ko na. So nakalagay sa 10 volts. Tingnan natin kung may pagkakaiba. O, 20 volts na natin, 20 volts yan. Tingnan natin kung ano yung diferensya. As against sa 220 volts kanina na high and low. Kung 20 volts, okay, so lagay ko na guys sa ano, sa kanyang low. Yan guys, nakalow na yan. Pakinggan nyo guys yung tunog ng kanyang motor. Siyempre medyo hihina yan dahil low voltage na eh. Ganyan lang yung tunog niya guys. Okay. Tingnan natin yung air niya na init niya. $75, $77, $65, $59, $57. Ayan. So, ganyan lang guys yung kanyang init. 44. Ayan. 42. 41. 75. Ayan. 55, 63. So, mababa na siya guys. So, meaning, may pagkakaiba talaga pag medyo babaan mo yung voltahe. Doon, nagkaroon ako ng idea na pag gusto ko siyang gamitan ng medyo mababa lang na temperature, gagamitan ko siya nito, kanyang voltage controller, para hindi siya masyadong mainit na almost tumutong na yung board. Dito pa lang guys, nakita natin ang pagkakaiba. Ngayon, gagamitin naman natin yung high sa 20 volts. Kasi 220 yung una natin tinesting. Yung 220 kanina, kapareha siya ng tinesting natin ng nakarekta na walang voltage controller. Ngayon, may voltage controller. Almost the same siya. So, ngayon, nasa 20 volts siya, yung ginamit nating sample. Titingnan natin kung ilalagay natin sa high, kung mataas rin ba yung temperatura niya o mas mababa ng konti o mas mataas pa siya. Okay guys. So ngayon, i-on ko na siya guys. Ilagay sa, naka 20 pa rin yan guys ha. Hindi ko pa pinalitan. Yan, 20 volts. Against the light ba? Ayan. Okay guys. Ngayon ilagay ko to sa high. Okay. Low, high. Malapit lang siya guys doon sa low ng ano, naka 220 volts yan, 90 plus 100 plus, di ba? Parang nandoon lang sa range niya, hindi nagbabago, hindi siya masyadong bumababa, hindi naman siya tumataas. Yan, 114, 116, 113. Yan. So guys, meaning effective to pang reduce ng heat pag sobrang init, kasi medyo mahirap makontrol kapag high and low lang na wala kang ganito. Ngayon yan, sinubukan natin sa 20 volts, nakita natin ang diferensya. So off natin ulit. Subukan naman natin guys sa last temperature, last voltage gamitin natin. Lagay natin sa kunyari sa kanina 20, na gawin natin sa gitna ng gawin natin 100 volts. Yan. Yan guys, 100 volts. Ayan. So palamigilan natin muna guys ng konti, kasi syempre nandiyan pa yung natitirang init sa test natin kanina. 177, 191, 182. So far naging highest na is 177 ba yung kanina. Yan, basta 170 plus yung kanyang highest. So low yan. Okay, off natin. Pag nasa 220 volts ka, abot ng almost kulang-kulang basta 200 plus kanina, sa 220 volts sa high yun. Yung low niya mga nasa kulang-kulang 100, ganyan, 90 plus sa 220 volts. Na sinubukan natin dito kanina sa 20 volts.
yung kanyang low, maabot ng mga 60 plus, ganyan, 50 plus. Basta below siya sa low ng nasa 220 degrees. Tapos nang sinubukan natin yung high naman nito, maabot siya ng gano'n din, mga almost yung low ng nasa 220. Yun ang high ng nasa 20 siya, 20 volts. Ito ngayon, yung ginamitan natin siya ng 100 volts. Almost kalahati ng kuryente natin na 220. Yung low niya umaabot ng 170 plus ba yun, yung highest niya. Tapos medyo nagpa-fluctuate na. Siyempre, gumagalaw-galaw yung ating So ngayon guys, susubukan naman natin yung high niya sa 100 volts. Okay, last test natin to guys. Gusto ko lang guys i-prove sa inyo na pwede sa ganito klaseng mga pwede rin pala makontrol ang temperature nito. Gagamit ka nga lang ng ganito. Tapos ito yata, ayan 2,000 watts. So, kaya ginamitan ko siya kasi ito 4,000 watts ito Tingnan nyo guys. Ayan. 4,000 watts. Huwag kayo gagamit guys ng mas mababa sa 2,000 watts kasi masisira. Ito since 4,000 watts to. So, kaya niya. Carry niya to. Okay guys, subukan natin yung high sa 100 volts. Natin. Okay. Low, high. Ayan. Medyo malakas-lakas din ang tunog ng kanyang kwan. Ayan natin ulit. Ayan. 204, 214, 200. Umabot siya ng 204, 211 yung highest niya. Yan 207. Basta ang highest niya 200 plus 211. Tapos lowest niya 100 plus. May 98 pa nga. Yan. Okay. Ayan. 213, 214, 209. So, mga ganyan guys, ang kanyang temperature sa 100 volts sa high. So, meaning, kontrolado siya talaga, di ba guys? Na-prove ko na, na effective siyang gawing, temperature controller. Pwede ka siguro gumawa ng pinaka-graph nito. Sulat mo kung ano yung mga range ng temperature nito sa ganitong volta-voltahe. So, at least meron ka ng idea. Para ka na rin may at air workstation. Yun lang guys ang aking masishare sa inyo. Sana nakuha niyo yung ibig kong sabihin na pag meron kayong mga ganitong klaseng mga mamumurahin lang na hot air gun, ganyan. Pwede pala siya makontrol nyo, hindi yung low and high lang. Kasi pwede ka palang mag-set ng temperature in between yung pinakamataas ng high sa 220 volts saka sa low niya. Guys, kung nagustuhan niyo itong aking munting senior sa inyo, paki-like and share guys. And please subscribe to my channel, Nib TV, and also press the notification bell para ma-update kayo sa mga sunod pa mga video. Siya nga pala guys, konting ko lang, paalala lang. Kasi marami din akong kapangalan na Nib TV channel. Ang totoong channel kong Nib TV, yung naka-cap ako. Kulay blue yata yung kulay nun. So, yun lang po. Maraming salamat sa panonood. Thank you.